Natapos na nga ang UAAP Finals at tabigo nga si Kevin Kiambao makuha ang last championship niya dito sa UAAP. At wala na talagang makakapigil at pupunta na talaga siya ng Korea. Napaisip din ako Sabi ko baka pag hindi nag-champion tong DLSU is baka mag-extend pa ng 1 more season to si Kevin Kiambao. Pero ang ganda kasi talaga ng offer sa kanya sa Korea. Sobrang laki talaga na sweldo niya. Hindi niya siya masisisi, syempre pinili niya talaga yung pamilya niya. At bukod nga sa pera, syempre yung magiging niya na experience sa mga international games. At gagamitin nga niya experience siya dito sa Korea para magpa-drop soon sa NBA. Alam naman natin na sobrang hirap talaga makapasok niya sa NBA. Sinubukan na nila Japet Aguilar, nila Bobby Ray Parks, tsaka magka-factor din yung age niya. Kasi sila Wemby, alam naman natin 20 years old pa lang. At gusto ng NBA yung mga young talents. Pero wag sana nating i-hate si KQ at suportahan natin siya sa kanyang NBA dream. At pag na-drop naman si KQ dito sa NBA, is panalo ng buong Pilipinas yun. Sobrang ganda ng ending na UAAP Finals. Yung akala talaga ng madaming tao na sure ball na magcha-champion ang De La Salle Green Archers. Pero hindi. So congrats sa UP Fighting Maroons. Sobrang deserve talaga nila guys. Isa sa pinakadahilan kung bakit ang champion ng UP. Isang sentro nilang si QMB. One and done lang sa UAAP pero nag-champion. So what's next for QMB? Magpapadrop ba siya sa PBA? Or maglalaro siya sa Japan, sa Korea, or kahit saan overseas? Pero hayaan na muna natin, matagal pa naman yun guys. Ang tanong is kung maglalaro ba siya sa Gilas Pilipinas. At sa tingin ko, sa ganda ng pinakita niya ngayong UAAP Finals is makukonsider siya sa Gilas Pilipinas. Sabi naman, eligible siya. Tsaka tumatanda na si Japet Aguilar, si Jodmar Fajardo, injury prone pa si AJ Edu. Sobrang solid na magiging big man lineup natin. Siyempre may Kai Soto, may Mason Amos, tapos sasamahan mo ng QMB. Sobrang gandang lineup yun para sa akin guys. Meron niyang paligat si Rendon Labrador. Ano man yung pangalan niya? Ang pangalan nga nito ay Motivated 3x3. Kasali nga dito ang mga nagbabasketball influencers, celebrities, at mga former PBA players. Speaking of PBA players, according nga kay Snow, hindi sila nabayaran. Wala silang TF dito guys. Pa-event ka pa, Rendon, wala ka pang bayad pala ng TF. Sabi nga daw ni Rendon sa kanila, mag-video na lang sila at i-upload sa YouTube para kumita naman sila. Nasayang lang ang oras sa mga former PBA players na to. Sana naglaro na lang sila sa ligang labas. O kaya nagpa-tournament na lang sila. Napanood ko nga yung game at kitang-kita naman na walang palag talaga itong mga celebrity at influencers sa mga former PBA players. Si Yancy De Ocampo, alam naman natin hindi siya vlogger, so wala, nagpapawis lang siya doon, sinayang niya lang yung oras. Tama ka na rin doon, itigil mo na itong Motivated 3x3. According sa post si Idol Snow, hindi naman to news or rumor. Ang gusto lang naman daw ni Sir Snow Badua, kung siya papipiliin, kung sino ang magiging next head coach na Magnolia Templados Hotshot, ito ay walang iba kundi si Coach Bonnie Tan. At isama nga daw ngayon ang superstar ng Northport Batanguer na si Arvin Tolentino. Sa tingin ko, pwede mangyari to guys. Global Port Days pa lang naman, alam natin na farm team talaga tong franchise na to. Diyan ang galing si Terence Romeo, Stanley Pringle, Sol Mercado, Alex Cabagnot, Japet Aguilar at marami pang iba. Pero ang ganda na pinapakita ngayon ng Northport Batanguer. Sa araw nga na to is alam natin na 5-0 sila at wala pa silang talo guys. Ang ganda na nga guys na pinapakita ngayon ng Northport Batanguer. Gumaganda na ang chemistry nila Arvin Tolentino, Will Navarro, Fran Yu, Cade Flores, Joshua Monson at marami pang iba. So after nga ba ng conference ito is harvest time na. Parang yung nangyari sa Terra Firma Jeep, ang ganda ng lineup nila last season tapos binuwag lang. Napunta sa Ginebra at sa San Miguel Birmen. Sana nga guys hindi mangyari sa Northport Batanguer kung ano nangyari sa Terra Firma Jeep ngayon. Para sa akin lang naman, hindi pa ready ang PBA mag-expansion draft. Kasi may mahina pang team sa PBA. O ang tawag nga natin ay farm teams. Pinaka best example niya ang Terra Firma Jeep.
Nakakatamad nga manood ng game nila dahil alam naman natin matatalo sila. Mag-expansion draft, yung mga independent teams nga ay hirap na hirap mag-champion. Huli nag-champion ng independent team, kailan ba? Alam ko Rainers ay ni Last of Painters pero hindi ko na alam pa anong year. Nag-check ako ng Google at 2016 huli nag-champion ng Rainers Shine, ang independent team. Anong taon na guys? 2024 na. Ang nagja-champion, TNT, Ginebra, San Miguel Beermen, doon lang naman ang maulit. Medyo bago-bago, Meralco Bolts, pero MVP group pa rin yun. So, ang nagja-champion nga lagi si SMC or MVP group. Sa kontrata ng mga PBA players, alam naman natin mas malaki talaga ang budget ng SMC Group at MVP Group. Kayang-kaya ng SMC Group makuha lahat ng magagaling na PBA players at pagsiksikin sila sa isang team. So para sa akin, kung sino man yung mag-expansion draft, sana kayang afford yung mga PBA contracts na malalaki.